Nakuha mo na lahat ng schedule mo? Nakangiti siyang lumingon kay Samuel. Nakangiti itong naglalakad palapit sa kanya sa hallway. Yes. Inabot ni Jen ang papel dito na naglalaman ng kanyang schedule para sa darating na semester. Konti na lang yung mga natitirang klase na kailangan ko. So, MWF na lang ang pasok ko. Cool. Binasa nito ang schedule niya. Gusto mo munang dumaan sa opisina ni Dustin bago tayo umuwi? Pwede ba? Of course, pwede. I-spend mo yung weekend mo sa place niya ulit, right? Come on, Jen. No need to be shy. Matanda na tayo. Ang ingay mo. Muli itong tumawa, pero biglang napahawak sa tiyan. Ay, nakakainis na babaeng yun. Nakangiwi itong bumaling sa kanya. Kailangan ko uling mag-CR. Hintayin mo ulit ako dyan ha. Diyan ka lang. Tumakbo ulit si Samuel pabalik sa CR. Naiiling siyang napatawa sa kaibigan. Kagabi pa ito, hindi mapakali at sumasakit ang tiyan dahil sa pinakaing pay dito ni Melissa. Nawala ang ngiti niya nang maalala ang babae. Napabuntong hininga siya at umupo sa bench sa gilid ng admin office. Mukhang mabait naman si Melissa pero minsan parang malamig ito sa kanya na para bang gusto siya nitong ibalik sa kanyang pinanggalingan. Magdadalawang linggo na siya sa Shong Mansion at habang patagal ng patagal, tila lalong nanlalamig ito. Umungol si Jen, sumandal sa pader at itinakip ang papel sa mukha. Siguro isang dahilan doon ay ang relasyon niya kay Dustin. Parang may gusto ang babae sa kanyang nobyo. At syempre, natural lang na sumama ang pakiramdam nito dahil may girlfriend na ang lalaking gusto nito. Pero sabi ni Dustin, kahit na mga bata sa mansyon ay magkaibigan lang sila. Kung may feelings man si Melissa, one-sided lang yun. At kagaya ng nobyo, alam niyang mabuting tao si Melissa. Ang lahat sa Shong Mansion ay ganun, hindi tumababaw. Hindi siya naniniwala na malamig ang babae sa kanya dahil lang hindi nito matanggap na nagkarelasyon siya sa isang lalaking gusto nito. Nakita mo ba yung babae kanina? Narinig niya ang boses ng isang babae. Anak daw yun ng congressman, yung kasama niya. Di ba ampon yun ni Tandang Greg? Napamulat siya habang nakatabing pa rin ang papel sa kanyang mukha. Rinig ni Jen ang mga yabag papalapit sa kanya. Oo, nagulat nga rin ako. Tingin mo ano yun? Babaeng tinig din yun. Aba malay, pero malamang alam mo na tungkol yun sa lupa ng mga... Jen, alis na tayo. Tumigil sa pag-uusap ang mga ito. Narinig din niya ang yabag ng mga paa ni Samuel at napilitan siyang ibaba ang nakatabing na papel. Ilang di pa ang layo sa kanya ng dalawang babae. Naka-uniforme ang mga ito gaya ng mga staff sa admin. Tila mga batang nahuling nangongopya ng guro. At agad tumalikod ang dalawa at mabilis na naglakad. Uy, lika na! What happened? Nasisiyar ka din ba? Kumain ka rin ba ng mga pie? Parang bata si Samuel. Umiling si Jen at ngumiti. Wala, okay lang ako. Sige, lika na. Uwi na tayo. Dan tayo kay Dustin? Hindi, uwi na lang muna tayo. Okay, let's go. Manang, okay na po ba to? Tinignan ng matandang babae ang dough na minasa niya. Okay na, kunin mo na lang sa cabinet yung donut cutter. Alam mo na kung paano gamitin yun, di ba? Opo. Oh, diyan ka na muna ha. Pupunta lang ako sa stockroom at may kukunin lang ako. Manang, nakita mo ba yung... Napalingon siya sa babaeng pumasok sa kusina. Napatigil sa paghakbang si Melissa at parang yelong tumigas ang maganda nitong muka. Oh, hi Jen. Pilit siyang ngumiti rin sa babae. Hi Melissa. Lumapit ito sa sink at naghugas doon ng kamay. Tila kumikinang sa araw ang mahaba at tuwid na tuwid nitong itim na buhok. Gagawa ka ng donut? Oo. Sabi ng mga bata mahilig daw dito si Sir Greg. Sabi ni Dustin gumaganda daw ang lagay ni Sir. Sabi din daw ng doktor, pwedeng magising na si Sir isang araw sa mga ito. So naisip ko kapag okay na siya, gusto ko sanang dalhan siya ng favorite niya. Oh. Oo, sana. Pinag-uusapan niyo ni Dustin si Tandang Greg? Hindi niya gusto ang tono nito. Malamig si Melissa sa kanya, pero may respeto pa rin. Pero ngayon, tinatawid na nito ang linyang yun. Bakit naman hindi? Wala naman. Hindi ka ba nagtataka dyan? Kung bakit hindi ka dinadala ni Dustin tuwing bumibisita siya kay Tanda?
Hindi niya naman ako kailangang isama sa lahat ng pupuntahan niya. Personal na lakad. Oh, dear sweet. Jen. At tingin mo yun lang ang dahilan? Sabihin mo, Jen, anong alam mo tungkol sa tatay mo? Tuluyan na siyang nanigas. Isa pang sampal yun. Wala siyang masyadong alam tungkol sa tatay niya, maliban sa mga sinasabi ni Dustin at sa mga nabasa niya sa internet. Mga larawan lang nito sa websites ang nakikita ng dalaga. Guwapo ito, mukhang matangkad. May hawig kay George Clooney. Ano pa ang alam niya? Hindi ko alam kung ano gusto mo sabihin, Melissa. Hindi mo ba napapansin na parang ilang si Dustin pag-usapan si Tanda Greg sa'yo? Hindi mo ba napapansin na parang ayaw niyang... Shut up, Melissa! Napalipad pareho ang tingin nila ng babae sa lalaking dumating. Hinawakan siya ng nobyo sa likod. Come outside with me. I want to show you. Ba't di mo pa sabihin, Dustin? Matigas at nagtitimpi ang boses ng babae. Stop it, Melissa. Don't cause problems here. Ako? Ako ang gumagawa ng problema? Hindi ba't siya ang problema? Ba't di mo pa sabihin, Dustin? Hanggang kailan mo ba itatago? Hanggang kailan mo balak? Ano bang nangyayari dito? Si Auntie Rosana yon. Kumikinang ito sa alahas at may kunot sa maganda nitong mukha. Oh, ito pa ang isang problema. What do you say, Auntie? Why don't we tell Jen the real problem here? Why don't we tell her? Why Dustin has to... Enough! Oh no, you're not. Hayaan mong malaman niya. Hayaan mong malaman niya kung bakit inatake sa puso si Tandang Greg. Hayaan mong malaman niya na... Sinampal ito ni Auntie Rosana. Napapitlag siya sa yakap ni Dustin at malalaking matang napatitig sa dalawang babae. Stop it, Melissa! Fine. Malamig itong tumitig sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng kusina. Dustin, ano bang nangyayari? Bakit kailangan nating... Mas makabubuti siguro kung sa bahay ko ikaw mamalagi, Jen. Or you might just get into fight with Melissa. Pero bakit nga kami mag-aaway? Ano ba yung sinasabi niya kanina? It's nothing. Frustrated and stressed lang siya sa trabaho. At kapag ganun siya, kung sino-sino na lang ang pinag-iinitan niya. Binuksan ni Dustin ang isang cabinet at kinuha doon ang mga panloob niya. Sa kabila ng lahat na mula ang kanyang mga pisngi. Yun lang ba talaga? Yes. Okay, sige. Ako na mag-iimpake. I'm sorry, Jen. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Tama ka. Malamig si Melissa sa akin nung una pa. Baka nga mag-aaway talaga kami kapag nagtagal pa ako dito. Kaya tamang umalis na lang ako. Huwag mong isipin na inaalis kita dito dahil hindi ka dapat dito. Hindi ganun yun, Jen. They adore you here. Alam ko yun. Naiintindihan ko. Ramdam mo kung gusto nila ako dito. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Salamat. Halika na. Isinandal niya ang noo sa dibdib nito. Tumango ito at tinulungan siyang ayusin ang kanyang mga gamit. Yung PET scans niya, pinapakita yung greater brain activity every day. Itinuro ng doktor sa monitor ang frontal lobe ni Tandang Greg. This is the first PET scan after he slipped into coma. See this yellow part? This yellow color indicates greatly reduced brain activity. Now, this is his PET scan after 1 week. Napalitan ang imahe sa screen ng isa pang PET brain scan at imbis na puro dilaw, may konting pula na roon. And now, this is after a month. And this is 2 weeks ago. And this is yesterday's scan. Halos matingkad na pula na yon. Hindi napigil ni Dustin ang pagngiti. Does it mean we can bring him home now? Does it mean he'll wake up soon? Yes, mataas ang tsansa. You can bring him home, but I suggest we keep him here in the hospital for a few more weeks for closer monitoring. Tumango si Dustin, hindi pa rin mapigil ang pagngiti. Pero agad pinutok ng mabuting doktor ang kanyang ligaya. But you have to understand, Dustin. Even if he comes out of his minimally conscious state, he would very likely be severely disabled. Hindi niyo may babalik ang matanda 100% the way he was. Alam na niya yun. The old man was already 81 when slipped into a coma due to heart attack. Thanks, Doc. We'll leave him here in the hospital for some more weeks. Then,
i-discuss na lang natin yung therapy and treatment. Once magising na talaga siya. Andito nga rin pala si Samuel kanina. Si Georgia at Carrie din dumaan. Yeah, they told me. Thanks, Doc. Dumiretso siya sa silid-itan ng Greg. Kahit mahigit 2 buwan na niyang nakikitang ganito ang matanda, humapdi pa rin ang siya ng binata sa imahe nitong nakahiga sa kama. Nakapikit at nakakabit sa napakaraming mga tubo. Lumapit siya rito at umupo sa silya sa tabi ng kama. Hey, old man. Doc said you can hear me nice and good, so don't pretend like you can't. Pinisil nito ang kamay ni Dustin at lumuwang ang ngiti niya. 1 linggo na rin itong nakatutugon sa mga tanong at presensya nila. How's your day? Sabi ni Sam, maganda yung nurse na inassign nila sa'yo. Pang Miss Universe daw. Pinisil ulit nito ang kamay niya. Yeah, she's not your type. You always like them petite and curvy. Everything's going good. We'll have the land back soon. So, you better wake up fast, or you'll miss a lot of fun. Huwag ka na mag-alala sa kahit na ano. Inaayos na namin lahat. Walang makakakuha ng lupang mahal mo. Hindi namin hahayaan yun. Gagawin namin lahat para mabawi yun. Everything's going to be okay. Don't worry about anything. Buong buhay mo, binigay mo sa amin. Now, it's our turn to take care of you. Ito naman yung turn namin to make sure you're safe and no one will hurt you. Hindi muna umuwi si Dustin sa apartment pagkatapos bumisita sa matanda. His stomach was in knots. Dumaan muna siya sa opisina sa bayan para pasadahan ang ilang proposals na iniwan niya kahapon. Sabado yun at walang ibang tao sa opisina, pero wala yung kaso sa kanya. Nang malapit ng magtanghalian, dumaan ang binata sa isang restaurant malapit sa office building. Kinuha niya ang phone habang pinaparada ang sasakyan sa tabi ng restaurant. Sinagot ng nobya ang tawag matapos ang 3 ring. Jen? Dustin, bakit? Dadalang kita ng lunch, huwag ka na magluto. Maya-maya lang nandiyan na ako. Bakit? Kahapon ka pa bumibili ng pagkain. Marunong ako magluto. Alam ko, ayaw lang kita mapagod. Anong ginagawa mo? Nagbabasa. Nagpost yung isang frop ng syllabus sa website ng isang araw. Binili ko yung libro. So, binabasa ko na ngayon. Good girl. O siya, sige na. Dalian mong umuwi. Nagugutom na ako. Okay, ano bang gusto mong kainin? Nasa may lateras ako. You like the adobo fried rice and barbecue pork? Oh, oo. Naalala ko yan. Sige, yun na lang. Okay, see you. See you. Tinapos niya ang tawag at ipinasok ang phone sa bulsa, pero tumunog yun. Sinulyapan niya ang screen bago sinagot. George. He's coming back on Tuesday. Nawala ang lahat ng bahid ng ngiti sa kanyang mga labi, at napalitan yun ng matigas na pagtiim ng kanyang bagang. You're sure about that? Yes. His very own daughter told me. Good. Are you sure you're not playing with fire? You know what I mean, George. You have to make sure your relationship with Bianca won't compromise our plan. You should tell yourself the same thing when Jen finds out the truth. Are you sure it won't affect anything? It won't. Good, same here. Do you want me to arrange a meeting? Yes. Make it look unplanned. We need the surprise factor. Of course. Is Wednesday good? Yeah. Pasado 12:00 na nakauwi ng apartment si Dustin. Saktong paghawak niya sa seradura, biglang bumukas yun. Hey! Inabot niya sa baywang si Jen at hinila ito sa kanyang dibdib. Ibaba mo ako, Dustin! Singhap nito habang hinahagkan niya ito. No! Dustin, ano ba? Dustin, ano ba? Yes? Jen, let's get married. Ano? Hinawakan niya ito sa baywang at inayos ang pagkakadagan sa kanya. Stop that! Sorry. Kailan ka ba huling nagkaroon? Aba, at ba't tinatanong mo yan? Pwede ka kasi mabuntis, Jen. You don't want children? Hindi, gusto ko pero... Pero ano? Hindi ko alam, Dustin. 26 lang ako at ikaw. Magta-31 na ako next month. Alam ko yun.
Pero ano yun, Jen? Gusto ko pa kasing mag-aral. Pwede mo pa rin naman gawin yun. Hindi ko may anak na ako. Tayo, kung may anak na tayo. Naintindihan ko naman yung ibig mong sabihin. Pero kahit na may mga anak tayo, pwede mo pa rin naman magawa mga gusto mo. We're in this together. Pwede rin tayo mag-hire ng yaya nila. Hindi, ayoko. Ang tao kapag may anak, dapat nauuna yun. Importante yun. Is it because of your mom? Do you want to talk about it? Selfish si mama. Sarili lang niyang iniisip niya. Hindi ako magiging ganun. Hindi ka ganun. Paano mo nasabi yun? Dahil kilala kita. Hanggat maaari ayaw mong umasa sa iba. Gusto mo lahat pinaghihirapan mo. At ayaw mo makabigat sa kahit na kanino. Hindi lang sarili mong iniisip mo. Nanginig ang mga labi nitong sumubsob sa kanyang dibdib. May namuong buhol sa kanyang sikmura at hinaplos ni Dustin ang buhok ng nobya. Bakit, Jen? Hindi yan totoo. Of course, totoo yun. You're a wonderful person. Alam mo bang, naramdaman ko nung namatay si Mama? Hindi siya nakapagsalita. Nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko na wala na ako ng mabigat na pasanin sa balikat. Pakiramdam ko nag-imalaya ako. Pakiramdam ko nakawala na ako sa isang kadenang humihila sa akin. Galit ako sa kanya. Naiinis ako sa kanya. Napaka-selfish niya. Kahit kailan hindi siya naging ina. Ngayon sabihin mo, mabuting tao ba ako? Hindi ba parang kagaya rin niya ako? Makasarili din ako. Kasi hindi ko siya maintindihan. Kasi nagagalit ako. Dahil kahit kailan hindi niya ako inalagaan. Selfish din ako. Kasi ang iniisip ko sarili ko rin. Ang mga nararamdaman ko. Ang mga hinanakit ko. Hindi ba ganun din yan? Ang iniisip ko lang ako. Pareho lang kami ni Mama. Pareho lang kami. Hindi yan totoo. Totoo yun. Totoo yun, masama siya. Ang sama-sama niya. Ba't niya tinapos ang buhay niya? Ba't niya ako iniwan ng ganun? Alam mo ba kung bakit siya nagpatiwakal? Kasi hindi ko siya binigyan ng pera. Kasi ayoko mangutang para sa kanya. Kasi pagod na ako sa kanya. Kasi buong buhay ko, kailangan kong maghirap dahil sa kanya. Hysterical na ito. Pilit siyang tinutulak at lumalayo. Pero hinigpitan niya ang yakap sa nobya. Bakit? Bakit niya ginawa yun? Bakit niya gustong mabuhay akong dala yun? Bakit? Bakit, Dustin? Kung sana binigyan ko siya ng pera. Kung sana nangutang ako kay Kapitan. Kung sana mas inisip ko siya. At mas inintindi ko ang pangangailangan niya. Hindi nangyari yun. Hindi. Hindi mo kasalanan yun, Jen. Hindi mo kasalanan yun. Ba't niya ginawa yun, Dustin? Bakit ha? Bakit? Ginamit niya lang ako buong buhay ko. 7 taong gulang pa lang ako. Halos ako nang nagpapakain sa aming dalawa. Nagtitinda ako ng kung ano-ano. Minsan, nakikikain din ako sa bahay ni na Erica. Tapos kapag may tira-tira, hinihingi ko. Noong high school, kapag nag-tutor ako, kapag binibigyan ako ng merienda sa bahay ng mga tinuturuan ko, tinatago ko yun. Dinadala ko sa kanya. Gumagamit kasi siya ng bawal na gamot, bata pa lang ako. Hindi ko maalala kung kailan siya nagsimula. Nagdadala siya lagi ng lalaki sa bahay. Kapag pumupunta ako kina Erica para dumatulog. Nagtataga rin ako nun ng buko, tumatanggap ng mga labada, nagpaplansya. Lahat yun para hindi kami magutom na dalawa. Para hindi kami tumira sa kalsada. Wala akong childhood. Wala rin akong teenage life. At wala rin akong college life. Mababaw alam ko pero masakit yun. Masakit na hindi ako naging bata. Masakit na kailangan ko agad tumanda. Masakit na yung taong dapat mahalin ako at alagaan ako. Hindi ginawa yun. Muli itong nanginig at muling impit na humikbi. Parang dinidiinan ng mga bato ang dibdib ni Dustin at tila asido sa kanyang balat ang bawat patak ng luha ng dalaga. Wala nang sinag ng araw na tumatagos sa bintana at madilim na sa paligid. Sa labas, rinig niyang umiyak din ang langit.
Are you sure? Okay ka lang? What are you doing here? Anong ginagawa ko dito? That's it? You're not okay. Kanina pa ako nandito. Pangalawang beses mo na tinanong niya na. So, ano nga ginagawa mo dito? Dinala ko yung sinara mong document. Ano bang nangyari, Dustin? Itinaas niya ang titig sa nagsalita. Si Samuel yon, nakatayo sa harap ng mesa niya. Anong ginagawa mo dito? What's wrong with you? Are you sick? Is Jen okay? Sa pagbanggit nito sa pangalan ng nobya, tila lalong humigpit ang buhol sa kanyang sikmura. Ano ba? May sakit ka ba? Is that contagious? Lalong namilipit ang tiyan ni Dustin. Tiimbagang niyang iniwas ang tingin kay Sam. Anong problema, Dustin? Nothing. Tinawagan ka na ba ni George? It's Wednesday and imimit mo pa mga Mondragon tonight. Do you remember that, don't you? Of course. Kaya ka ba natetense? Takot ka ba na malaman ni Jen ang totoo? I have to go. Pipikapin ko pa si Jen sa bookstore. Ba't di mo na lang sabihin sa kanya ngayon, Dustin? Ba't di mo na lang ipaliwanag kay Jen ang sitwasyon? She's a good person. Malawak ang pangunawa niya. Siguro naman alam mo na ngayon yun. Di ba? Maintindihan niya. She won't hate you. Ba't di mo pa ipaliwanag bago pa niya malaman sa iba? Binuhay niya ang makina at pinandar yon. Mataman siyang tumitig sa daan. Tell Jen, dumiin ang kanyang hawak sa manibela. He would never do that. Pinarada niya ang kotse sa tapat ng isang maliit na bookstore. Lumabas siya at pumasok sa loob ng gusali. Nagliwanag ang mukha ng nobya niya nang makita siya. Kulay mapusyaw na abo ang blusa at paldang uniforme nito. The lifeless color only allowed people to see more of her dark curly hair and glowing skin. Maaga ka. Kalahating oras pa bago ako Hinapit niya ito sa baywang at sinakop ng bibig ang matamis nitong labi. Nanatiling mahigpit ang yakap niya. Housework? Okay lang. Walang dumadaan na kasing gwapo mo. Good. Welcome, sir. Bati nito sa may edad na lalaking pumasok sa bookstore. Kumikinang ang magaganda nitong mata. Balik lang ako sa cashier. Punta ka na lang muna sa coffee shop sa tabi niyan. 30 minutes pa bago matapos ang shift ko. No, hintayin kita dito. Okay. Hindi mo naman kailangan ng part-time job. Kailangan ko. Bumalik ito sa likod ng cash register. Lumapit dito ang matandang lalaki at may tinanong sa kanyang nobya. Pinagmasdan niya ang pangngiti ni Jen habang nagpapaliwanag sa matanda. She was so beautiful when she smiled. Tumiing ang kanyang mga labi. Tell Jen, lumamig ang mata ni Dustin. Hindi niya gagawin yun. Dadalhin niya yon hanggang sa hukay. Gagawin niya ang lahat para hindi nito malaman ang totoo. Hindi nito maaaring malaman na ginamit niya ito. Hindi nito maaaring malaman na sa huli, kagaya rin lang siya ng nani ng nobya. So, anong okasyon ngayon at kailangan natin mag-dinner sa labas? Well, nothing special. Gusto lang kita ilabas. Pinagbuhol ni Dustin ang kanilang mga daliri at inalalayan siyang bumaba sa sakyan. Muntika na siyang matapilok at pumulupot ang braso nito sa kanyang baywang. Careful! Nahihiyang tumawa si Jen. Hindi talaga siya sanay mag-heels. Humanap tayo ng flats tomorrow. Napakadelikado talaga na naka-heels. Salamat. You're beautiful. You're beautiful too. You're supposed to say I'm gorgeous or handsome or hot, but not beautiful. No, you're beautiful. Para kasing masyadong mababaw ang gorgeous or hot at handsome. You're beautiful, like angels, like the sky, like the sea. Hindi ko alam na poetic ka pala. Ako rin, nagulat na lang ako. Maraming tao sa restaurant. Ang sabi ni Dustin, kabubukas lang noon nung isang araw at kaibigan nito ang may-ari. Hindi siya sigurado sa tawag, sa estilo ng mga lugar. Pero sa pagkakaalam niya, Mediterranean yun. Pakaramdam ni Jen, pumasok siya sa panahon ng Greece. May mga larawan sa gitnang bahagi ng sahig at kamukha yun ng mga nakikita niya sa mga libro tungkol sa sinaunang Gresya.
mga Diyos at mga bayaning may hawak na sibat, mga halimaw at mga diwata. Hindi niya mapigil ang pagngiti. Gorgeous, isn't it? Yeah. Ang sarap ng hangin. May nabasag na kung ano. Napalingon sila roon ni Dustin. Mula yun sa isang mesa sa gitna, tila isang pamilya ang nakaupo roon. Nakatitig sa kanya ang matandang lalaki. Malalaki ang mga mata. Humigpit ang hawak ni Jen sa braso ng binata. Sa larawan lang niya nakita ang lalaking yun. Pero hindi siya maaaring magkamali. Matangkad, makisig, kamukha ni George Clooney. Kumabog na parang tambol ang dibdib niya at pakiramdam ng dalaga matutumba siya. Pinisil na katabi ang kanyang kamay. Come, Jen. Let me introduce you to your father. So, where did you grow up? Pinilit ni Jen ito unang tingin sa babaeng nagtanong. Hindi niya mapigilan ang isipin na nakatitig siya sa isang mannequin. Ate Bianca, ayusin mo yung tono mo. Parang nananakot ka naman. Bumaling sa kanya ang titig ng katabi nitong dalaga. Hinawi nito ang ilang hibla ng maikli nitong buhok na tumabing sa bilugang pisngi. Sa tabi ng nakatatanda nitong kapatid, mahirap mapansin ang ganda ng Mondragon. Pero kapag tinitigan nitong mabuti, parang lalo yung tumitingkad. Huwag mo siyang pansinin ha, ate. Okay lang ba sa'yong tawagin kitang ate? Hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya mapigilan ang sariling sumulyap sa loob ng restaurant. Nakasara pa rin ang pinto ng silid kung saan pumasok sina Dustin, Jake Mondragon at ang asawa nito. Huwag mo na silang hintayin. Your food's getting cold. Tinusok ni Bianca ang isang hipon sa pasta nito. Napatitig si Jen sa plato ng kanyang paella. Mukhang masarap yun at amoy masarap din. Pero parang may nakabarang goma sa kanyang lalamunan. So, where did you grow up? Where did you study? You're 3 years older than me. Dad really is a bastard. Ate, ano ka ba? Hindi siya umimik. Pero kamukha mo talaga si Lola. Super. I'll show you her old pictures one of these days. But, bakit kasama mo si Dustin Shoong? Sa kanya ka nakatira ngayon? Now you're the one who's being nosy. Eh, ang tagal naman kasi nila. Magkakalahating oras na sila dun. Jen. Matigas ang tinig ng lalaki, tila nagpipigil. Pinilit niya ang sariling humarap dito kahit nakayakap pa rin sa nobyo. Mas gwapo sa personal, si Jake Mondragon. Kahit may edad na, kitang-kita pa rin niya ang dugong Espanyol. Aren't you going to give your father a hug? Go on, Jen. Matitigas ang mga kalamnan, pinuwersa ni Jen ang sariling kumalas sa yakap ng binata. Jen, I've been searching for you all my life. Marin siyang pumikit. Hinawakan siya nito sa magkabila niyang pisngi. Nakangiti ito, pero tila kay lamig ng mga mata. I never abandoned you. Sinabi nga po ni Dustin. Did he? Of course. Siya ang pinakausapan kong maghanap sa'yo. We had some business together, Dustin and I. May nag-flash na liwanag at napatingin roon si Jen. Bumaling din doon si Jake at ngumiti sa isang binata na may hawak na kamera. Pero lumapit ang isang server sa binata at sinabihan itong umalis. Mga reporters, para mga ipis. Kahit saan ka pumunta, nandyan sila. Let's continue our dinner. Pagkaupo, ginagap ng nobyo ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Isa ito sa surprise gift sa father mo, Jen. Hindi niya alam na nakita na kita. Sinadya ko ngayon kadalhin dito para isorpresa siya sa pagdating niya. And really, it was a pleasant surprise. Pumulupot ang mga daliri niya sa tangkay ng wine glass at pinilit ang sariling makisali sa mga ito. To my dear daughter, Jen, I can tell you how happy I am right now. Sinabi na ni Dustin ang lahat ng nangyari sa'yo sa amin. I'm sorry about your mother. She was indeed a liar. Kung hindi ka niya tinago, lumaki ka sana sa akin. Hindi niya sinabi sa akin na nagkaanak kami. We are sorry about what happened to your mother, Jen. Dustin said you're a wonderful person who took care of your mother all your life, and you still managed to attend college. That is really admirable. Matamis ang ngiti na magandang ginang at wala siyang ibang magawa kundi ang tumango.
We're thinking of doing an interview for our local magazine. We decided not to go through with that, didn't we? Putol ni Dustin. But you see, Dustin, this is a good opportunity to tell the world about Jen. Jen is a private person. What happens in her life is not for mass consumption. Pero anak siya ng isang politiko. Parte na siya ng pamilya ko ngayon at kailangan din niya. No. Dustin. Kung pwede po, ayoko rin po sana ng interview. Hindi po ako sanay sa ganun. Let her be. Dustin is right. Si Bianca yun. Don't use Jen to repair your crumbling public image. Bianca! Oh, come on, dear mother. We all know you want to use Jen's sob story to get sympathy from the public. You want to use her to paint Daddy in a glowing light as the broken-hearted father who has been searching for his long-lost daughter. Ingat lang kayo, Mami. Kapag iba ang nakuha ng kwento at napihit sa ibang direksyon, isa na namang suntok yun sa reputasyon ni Dad. And this time, baka nga hindi na siya makarecover. Kaya nga kailangan natin tong gawin. Jen, no, Congressman. She will not do the interview unless she wants to. No story about her will come out. So don't worry about how people will use her to further ruin your image. No one will do that. I'll make sure of it. Leave that to me. Kung pwede po, ayoko talaga mapunta sa TV o sa dyaryo ang buong buhay ko. Pwede po bang huwag na nating isapubliko ang pagkatao ko? Okay na po sa akin kahit hindi niyo ako makilala ng ibang anak niyo. Basta alam naman po natin, yun po ang mahalaga sa akin. Very well. Salamat po. Ang ibig bang sabihin nun, makakasama na natin si Ate Jen sa bahay? Tila may sumuntok sa kanyang tiyan. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Dustin at lumipad ang tingin niya rito. Maliit itong ngumiti at agad pinisil ang kanyang kamay upang pakalmahin siya. Binalingan nito ang pamilya Mondragon. No, sa akin pa rin siya titira. Jen and I are together. Of course, pero tanungin rin natin si Jen kung saan niya gusto magstay. Do you want to stay with us, Jen? We are your family. You belong with us. We would like to spend as much time as we can with you to get to know you. Hindi na kailangan mag-isipan ni Jen. Alam niyang ito ang dahilan kaya kinuha siya ni Dustin. Ang makasama ang ama niya, ang makapiling ang isang pamilya. Pero hindi niya makita ang sarili na kasama ang pamilyang ito. Hindi po sa ayaw ko pong makasama kayo. Gusto ko po. Pero mas okay po siguro kung doon po ako kay Dustin. Tingin ko po mas mabuti po sa ating lahat yun. Lumamig ang mga mata ng matandang lalaki. At sa loob ng ilang saglit, natakot siya na mali ang sinabi niya. Pero agad ding napawi ang lamig at masigla itong umiti. Of course, I understand. You're still uncomfortable around us. But we would really like to spend time with you. Ako rin po. Let's set a date, shall we? Bago pa siya makasagot, nagtakda na ito ng araw para muli silang magkita. Nanatili siyang tila nakaupo sa yelo buong gabi.